Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, unofficial but to solid supporters. Malacanang Palace isinailalim sa lockdown para protektahan si Pangulong Marcos sa gitna ng INC rally. Isinara ang mga gate sa Malacanang Palace ngayong araw, June 30, matapos ang biglaang rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument na 10 kilometro ang layo sa palasyo. Ayon sa ulat ng politiko, 2 gate ng Malacanang ang kasalukuyang nakasara. Kinansela rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng kanyang engagement ngayong araw para obserbahan ang sitwasyon. Matatandang nagkaroon din ng lockdown ang palasyo noong nakarang taon matapos ang nangyaring kilos protesta laban sa korupsyon. I think September 21 noon yung malakihang rally tungkol sa korupsyon. Ganyan na naman, nagpanik na naman sila, nag-lockdown na naman. O ngayon, yung last year, ano yun, announce, weeks ahead ng malakihang rally, nag-announce, kaya ang Pangulo, sinasabi pa niya na pwede lang sana akong sumama sa rally ninyo laban sa korupsyon. Ano ba yan? Tapos bigla siyang nag-announce bago yung malawakang rally. Ibalik na natin ang 60 billion PhilHealth funds dahil may savings tayo. Natakot siya sa mga rally kaya biglang palusot, ibalik ang PhilHealth. Hindi naman talaga ibinalik. Wala namang mga, ano yon? Wala namang mga savings na sinasabi. Naibalik lang yung 60 billion PhilHealth funds dahil sa budget. Tayo pa rin ang nagbayad noon. Taxpayers money. Akala ko may savings nga. Kaya halos lahat nasasabihin ng Pangulo ngayon, ang hirap ko ng paniwalaan. Marunong siyang mag-promise, marunong siyang magsalita, kaya lang napakalayo ang kanyang mga ginagawa. Sinearch ko rin sa Google kung totoo ba na naka-lockdown ang palasyo at anong purpose. Sabi dito, is it true that Malacanang Palace was locked down today to protect the President? Yes, sabi ng Google. Malacanang Palace was placed on lockdown. The complex was secured with barricades and restricted access as authorities monitored massive lightning rallies and demonstrations held along EDSA and near the palace. The security measures and restricted access were implemented to safeguard the compound and its officials amid the tense demonstration. While the palace was on lockdown, officials clarified that no direct threat to the president's life was monitored. Wala naman palang direct threat sa buhay ng Pangulo. Bakit niya i-cancel ang mga engagement niya sa labas? Kasi kung ako ang Pangulo, alam ko tamang mga ginagawa ko, sige lang, rally lang kayo dyan. Bakit ako matakot? I have the AP, I have the PNP, bakit ako matakot? Nakakapagtaka ang Pangulo, sinabi, walang direct threat sa buhay niya, bakit ayaw lumabas? Ano pa ito? So, pagpatuloy natin ang pagdarasal mga kaibigan, sana walang mangyaring masama. Sana sa mga rallying ito, walang violenting mangyari na ikasawi ng buhay. Na hindi tayo matulad sa Indonesia at Nepal. Last year ba yun nangyari? Yes. Na nagkaroon ng sunugan, ng basagan, may nadali. Sana hindi mangyari ng ganyan. Kaya lang, sa tingin ko, galit na ang sambayanan, ang nakakarami, lalo na ang Iglesia ni Cristo. Kasi
Ang nakita kong main purpose sa rallying ito is to support the advocacy of Senator Marcoleta, yung panawagan ng transparency and accountability sa nangyayaring nakawan sa gobyernong ito. Kaya nagsalita ang spokesperson ng iglesia, si Brother Zabala. Sabi niya, kahit ikulong niyo pa si Senator Marcoleta, hindi kami titigil na manawagan ng accountability at transparency para sa mga taong bayan na inyong ninanakawan. Harap-harapan, lantaran ang nakawan sa gobyernong ito. Estimate 1.45 trillion pesos ang nawaldas sa budget insertion. Nagkaroon ng mga substandard na flood control projects. Yung iba, drawing lang. Nagmayabang pa sila na mahiya naman kayo sa SONA. Kaya lang wala ring nangyari. O ngayon, si Senator Marcoleta na nananawagan ng transparency, accountability, ikukulong na, aarestuhin na. Kaya maganda rin, Tumi ha, itong rallying ito, maganda. Huwag lang mag-uwi sa gulo. Ayoko yung nangyari na buong EDSA is hinarangan. Kawawa naman ang mga motorista. Yes, rally. Peaceful rally. Para iparamdam sa gobyernong ito na ang mamamayang Pilipino ay hindi nila pwedeng takutin, lapastangan, gawing otso-otso na hindi tayo nakakaintindi kung anong nangyari. Na ang flood control scam na ito is dapat maimbestigahan dahil ang gusto ng mga mastermind, itigil ng investigasyon. No way. Kaya makikisa tayo. Kahit ako, hindi ako member ng Iglesia ni Cristo, makikiasa ako sa rally. I will be there with them in spirit. Dahil ang laban na ito is hindi lang laban ni Senator Marcoleta ng Iglesia ni Cristo, kundi laban nating lahat ito para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandingan Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na nagipatindog nga balay sa natabangan na mo og yero. So mo na niya yero nga among gihatag. So mo ni ang balay ni Rona nga taga Sitio Malipayon. So nagpatabang lang sila ani sa pagpatindog o sa pag-atop sa gitabangan pod sila. O karon managid sa pag-atop ning dire. So, makita gid nato nga nato pa na gid ang gipatindog nga balay. Salamat sa Ginoo ingon mas nagtawang sa sin. Kabalay na gyud akong anak, kitabangan na mo aron makabalitan. Oo, so nakigpuyo lang dai man sa inyo ha. Oo, nagpuyo ra na Karon nakabalay na. nakabalay na gyud. So pila gid man ka tuig nga nakigkuan lang siya, kigpuyo lang sa inyong balay. Kapin na gyud sa katuig. So karon pa gid siya Karon pa nakabalay gyud tungod sa tabang. tungod sa tabang.
Oo, so makalahi na gyud sila. Oh, Oh, salamat kayo Manoy. tayo. Oh, salamat kayo.